Leksyon 85, Present Perfect Tense o el pretérito perfecto compuesto. Ano ba itong present perfect tense? Bagong tense na naman. Baka nata-tense na si Percy dahil ang dami ng tenses. Ano ba yung mga pag-aaral natin tense? Present tense, preterite, imperfect, ano pa? Conditional, future, o yung present progressive, yung mga pautos, etc. So ito ay bagong tense. Ang present perfect ay ginagamit upang ipahayag ang mga aksyong naganap na, ngunit ang focus ay hindi sa eksaktong oras kung kailan ito nangyari, kundi sa katotohanang ito ay nagawa na, may resulta na ngayon o merong kaugnayan sa kasalukuyan or may epekto pa hanggang sa kasalukuyan. Sa madaling salita, mahalaga ang connection sa kasalukuyan or present time. So halimbawa, itong example na komi ayer, kumain ako kahapon, ito ay preterite. Tama po? Ang preterite nakatuon siya sa nakaraan. Komi ayer, tapos na. Pero itong present perfect example, comido, nakakain na ako, I have eaten, meron siyang kaugnayan sa present kasi comido, nakakain na ako, ibig sabihin, hindi na ako gutom ngayon. Meron siyang connection pa rin sa present. Okay? Mamaya idedetalye natin yung iba't ibang gamit ng present perfect. But basically, yung present perfect tense, naka-focus tayo sa resulta at sa kaugnayan niya sa present. Kahit nagsimula pa siya in the past, basta may connection pa rin siya sa present. So mapapansin na sa present perfect tense, hindi mahalaga kung eksaktong anong oras nangyari, kundi ang mahalaga ay tapos na ang action at may relevance pa sa kasalukuyan. So kung nakapag-aral kayo ng English grammar, ito yung I have eaten, she has finished, we have lived. So sa Spanish, ito yung he comido, ella ha terminado, hemos vivido. So hindi natin tinatanong kailan mo ginawa ang action. Ang mas importante sa present perfect ay kung nagawa mo na ba, ano ang resulta niya, at kung may epekto ba yung action na yun hanggang ngayon or hanggang sa kasalukuyan. So, isa pang halimbawa, for example, no, kung kayo ay nakapag-advanced study ng present perfect, another example, he perdido mis llaves. Nawala ko ang mga susi ko. I have lost my keys. Para rin siyang past tense, di ba? Kasi nakaraan na. Pero hindi importante dito sa sentence kung kailan nawala. Ang importante, yung essence ng sentence, perdido mis llaves, ibig sabihin, wala pa rin akong susi hanggang ngayon at hindi ako makapasok sa gusto kong pasukin. So may kaugnayan sa present o o may consequence o resulta sa present yung nangyaring action. Kasi kung sasabihin nating perdi mis llaves ayer, nawala ko ang mga susi ko kahapon, ang focus nito ay yung oras kahapon. So again, preterite focus siya sa when, kailan nangyari. Yung present perfect more on focus sa resulta o ano ang epekto sa kasalukuyan. So paano ba binubuo ang present perfect? O pakinggan natin na kasi itong present perfect laging ginagamit yan sa pang-araw-araw na communication with native speakers. So, ang tense na ito ay isang compound tense o kompuesto. Ano ba ibig sabihin ng compound tense? Meaning, kailangan mo ng dalawang salita para mabuo ang present perfect. Kailangan mo ng auxiliary verb na haber at yung past participle ng main verb. Ano ba yung auxiliary verb? Ito ay tinatawag rin na helping verb o sa Tagalog, pantulong na pandiwa. Ito ay isang verb na hindi siya yung main action, kundi tumutulong sa pangunahing verb para makabuo ng tamang tense o kahulugan ng pangungusap. In this case, yung present perfect. So, aalamin muna natin, ano ba yung conjugation ng haber? Okay? So again, irregular verb ang haber, kaya kailangan nating kabisaduhin
ang conjugation nito sa present indicative or present tense. Ito yung magsasabi kung sino, or present indicative rather, ito ang magsasabi kung sino ang gumagawa or gumawa ng action. Because again, this is a form of past tense, yung present perfect. So, for yo, e. Tú, has. Él, ella, usted, ha. Nosotros, nosotras, hemos. Vosotros, vosotras, habéis. Ellos, ellas, ustedes, han. So again, sa Spanish, ang la letra H or H ay silent. Mute. Okay? Muda. Silent yung letter. E, as, a, hemos, habéis, han. Ngayon, 'di ba kanina pinag-usapan natin compound tense 'yan. So kailangan ng auxiliary verb or helping verb. Then another word, yung past participle or participio ang naglalarawan naman sa action. So para sa mga regular na verb, ang pattern niyan, kung AR verb siya, aalisin mo yung AR sa dulo, papalitan mo ng ado. So for example, hablar magiging hablado, yung comer at yung ER at IR verbs, aalisin mo yung ER at IR sa dulo, papalitan mo siya ng ido. So for example, comer, alisin mo yung ER, magiging comido. Bibir, alisin mo yung IR, magiging bibido. So for bailar, comer, salir, magiging bailado, comido, salido. So pagdudugtungin mo yung auxiliary verb na as, a, hemos, habéis, an, plus yung past participle ng main verb, bailado, comido, salido. So ano ba yung examples ng present perfect sa table, no? Again, haber, auxiliary verb, plus yung past participle. So for example, for yo he hablado, I have talked or I have spoken. Yo he comido, I have eaten. Yo he vivido, I have lived. So for tú, has hablado, has comido, has vivido. Él, ella, usted ha hablado, ha comido, ha vivido. Nosotros, nosotras hemos hablado, hemos comido, hemos vivido. Vosotros, vosotras habéis hablado, habéis comido, habéis vivido. Ellos, ellas, ustedes han hablado, han comido, han vivido. Okay? So, ilan sa mga halimbawa gamit ang present perfect? For you, he hablado con mi madre. Nakausap ko na ang nanay ko. I have spoken with my mother. Tú, has comido mucho hoy. You have eaten a lot today. Él ha vivido en España por años. He has lived in Spain for years. Ella ha hablado en la reunión. She has spoken in the meeting. Usted ha comido bien hoy. You have eaten well today. Nosotros, nosotras, hemos vivido tiempos difíciles. We have lived through difficult times. Vosotros, vosotras, habéis hablado demasiado. You all have talked too much. Ellos han comido en casa. They have eaten at home. Ellas han vivido en Buenos Aires. They have lived in Buenos Aires. Ustedes han hablado claramente. You all have spoken clearly. Uh, Jonrel, pakibasa nga po ang ating mga Spanish example, por favor. He hablado con mi madre. Has comido mucho hoy. Ha vivido en España por años. Ha hablado en la reunión. Ha comido bien hoy. Hemos vivido tiempos difíciles. Mhm. Habéis hablado demasiado. Han comido en casa. Han vivido en Buenos Aires. Han hablado claramente. Muy bien. Ngayon, pagdating sa past participle, yung pangalawang salita na kinakabit mo sa haber o yung sa auxiliary verb, merong mga exception or irregular past participles. Kasi 'di ba,
Kanina pinag-aralan natin, for AR verb, alisin mo lang yung AR, lalagyan mo ng ado, like ablado, bailado, etc. For ER-IR verbs, alisin mo yung ER-IR, papalitan mo ng ido, comido, subido, etc. Pero may mga verb rin na irregular past participle na kailangan i-memorize dahil madalas silang gamitin sa pang-araw-araw na usapan. So for example, yung verb na abrir, to open, hindi siya magiging abrido, ha? Okay? Naririnig ko yan sa mga beginner. Abrido, mali. Ang irregular past participle yan. So, magiging abierto. Hemos abierto. Has abierto. Yung hacer, hindi siya asido, hecho. Hemos hecho, has hecho, etc. Yung ver, magiging visto. Yo he visto, has visto, habéis visto, etc. So, hindi sila sumusunod sa normal na pattern. Ano-ano ba ang mga ito? Ano-ano ba yung mga irregular past participles? Yung mga karaniwang irregular past participles. For abrir, magiging abierto, opened, nabuksan. Morir, muerto. Poner, nailagay, inilagay, puesto. So, puesto, hindi ponido, puesto, as puesto, etc. Decir, dicho, no? Dicho, as dicho. Romper, ito, madalas ko rin naririnig to. Nasira. Oh, for example, I have broken. Hindi siya rompido, ha? Roto. As roto. Hemos roto. I have broken, you have broken, we have broken, etc. Escribir, hindi siya escribido, kundi escrito. Escrito, as escrito, etc. Hacer, hecho. Ver, visto. Volver, ito rin, hindi volvido, vuelto. Hemos vuelto, nakabalik na kami. Has vuelto, bumalik ka na, etc. Resolver, ito rin. Naririnig ko rito. Hindi to resolvido. Hemos resuelto. Nalutas namin ang problema. Hemos resuelto el problema. Resuelto. ¿Cómo se llama? He resuelto, han resuelto, etc. So, mga halimbawa sa pangungusap, he abierto la puerta. I have opened the door. Ella ha dicho la verdad. She has said the truth. Hemos hecho la tarea. We have done the homework. Has visto esa película. You have seen that movie. Han vuelto temprano. They have returned early. So, pause nyo na lang, no? Pag gusto nyo basahin yung Tagalog translation, ayun. Okay? So, meron rin namang mga past participle na may accent. So, pag kinonvert mo siya sa past participle, gamit yung present perfect, no? Magkakaroon siya ng accent mark sa letter, no? So, kapag ang stem ay isang ER or IR verb ay nagtatapos sa vowel, nilalagyan ng accent ang I sa ido upang mapanatili ang tamang bigkas. Ito ay para hindi pagsamahin ang dalawang tunog at manatiling malinaw ang pronunciation. So, vowel plus ido. So, for example, yung verb na caer, to fall, mahulog, malaglag. So, pag tinanggal mo kasi yung sa caer, magiging kaido. Pero para ma-pronounce maigi yung ido, lalagyan mo ng asento yung I, kaido. Kaido, nahulog ako. Leer, magbasa, magiging leído. Yung I, magkakaroon ng accent mark. Leído, as leído. I have read, you have read. Oír, magiging oído. Hemos oído, we have heard. Narinig namin. Traer, magiging traído. Ayun, I have brought. Traído. So, mga halimbawa sa pangungusap, el libro ha caído al suelo. The book has fallen to the floor. He leído ese libro. I have read that book. Hemos oído la noticia. We have heard the news. Ella ha traído comida. She has brought food. Okay?
So another important exemption, verbs ending in uwir, walang accent. So kapag ang verb ay nagtatapos sa uwir, hindi nilalagyan ng accent ang past participle. Hindi ito magiging uwido na may accent sa I, kundi uwido lamang, walang accent mark. So for example, yung verb na fluir, to flow or dumaloy, so magiging fluido. Hemos o afluido. It has flowed. Destruir, na wasakin, no? Or sirain. So, hemos destruido, walang accent mark, we have destroyed. Construir, to build, maitayo, so magiging construido. So, mga halimbawa sa pangungusap, el agua ha fluido rápidamente. The water has flowed quickly. El edificio ha sido destruido. The building has been destroyed. So napansin niyo yung ano no, yung construction. El edificio ha sido destruido. Meser na siya. Has been destroyed. Siguro magkaroon tayo ng lesson about has been, have been, etc. Okay? Han construido una nueva casa. They have built a new house. Ngayon, ano-ano ba yung mga gamit ng present perfect? Isa-isahin na natin. Kanina may na-discuss na tayong isa eh. Pero tatandaan ninyo, no, sa mga tense sa Spanish, wala siyang iisang gamit lamang. Lahat ng tense sa Spanish or lahat ng tenses sa Spanish, may iba't ibang gamit yan. Hindi siya one size fits all na kapag future tense, future lang siya. Or pag conditional, isa lang yung gamit niya o yung rule niya. So kaya iniisa-isa natin. Okay? So itong sa present perfect, isa sa pangunahing gamit niya kapag nagkukwento tayo ng karanasan sa buhay, mga experience natin sa life. Ginagamit ang present perfect kapag ang focus ay kung ano ang naranasan mo na sa buhay, hindi kung kailan ito nangyari. So ganitong gamit, hindi mahalaga ang eksaktong petsa o taon, ang mahalaga ay bahagi na ito ng iyong karanasan. So karaniwang ginagamit itong mga marker, no? O itong mga salita kasama ng present perfect. For example, alguna vez, kahit minsan. Nunca, hindi kailanman or never. Ya, yung na, already. Todavía no, not yet, hindi pa. Or yung siempre, always, palagi. So again, we are talking about karanasan sa buhay or life experiences. So halimbawa, nakakita ka na ba ng sloth kahit minsan? Have you ever seen a sloth? Ano ba yung sloth? ¿Alguna vez Ma- has visto un perezoso? Sino nakanood sa inyo ng pelikula na, hindi ko, tama ba yung pronunciation? Sloth. Yung Slot. pelikula na Zootopia. Zootopia. Slot. Ayun. Mabagal. So ang tawag sa Spanish nun ay perezoso. Actually, yung perezoso ay tamad rin, di ba? Yung, Tamad. oh, pero tawag rin siya sa hayop na yung mabagal kumilos. Yung parang slow-mo siya. Slow mo lang po Panoorin siya niyo. maglakad. Tamad yung Yun. perezoso, di po ba? Oo, perezoso. Un perezoso, perezoso. Slow sloth. Anyway, pag napanood niyo yung Zootopia, ayun, makikilala niyo yung animal na ang tawag ay perezoso. Okay, so alguna vez has visto un perezoso? So, kaya siya as visto kasi we are focusing sa experience mo kung nakakita ka na ba ng isang perezoso, isang hayop na perezoso. So, we are talking about life experiences. Another example, he ido a Europa 5 veces. So I have gone to Europe 5 times. So yung ido from the verb ir, 'di ba? To go. So he ido, 5 beses na akong nakapunta sa Europe. Nunca he probado comida tailandesa. I have never tried Thai food. Hindi pa ako nakakatikim ng Thai food. O another example, ya hemos visitado ese museo. Ya hemos visitado ese museo. We have already visited that museum. Mi hermano nunca ha viajado en avión. Hindi pa nakakasakay ng eroplano ang kapatid ko. Kasi kapag sinabi mo yung, for example, fui a Europa en 2019 or pumunta ako sa Europe noong 2019, ito ay preterite kasi may specific time.
Pero pag sinabi nating he ido a Europa 5 beses, 5 beses na akong nakapunta sa Europe, ito ay present perfect dahil experience, life experience, memories, karanasan ang focus, hindi ang petsa. Okay? So yun yung isang gamit ng present perfect. Ano pa yung isang gamit ng present perfect? Ito ay ginagamit sa recent completed actions or kamakailang gawain. So ginagamit din ang present perfect para sa mga bagay na katatapos lamang o nangyari sa loob ng panahong hindi pa tapos. So karaniwang mga expression dyan, yung hoy, esta semana, este mes, este año, ultimamente, ya, todavía no. So ang idea rito ay malapit pa sa kasalukuyan ang action at may epekto pa ngayon. Kung nag-advance study kayo nung mga previous course ko po, no, or yung mga Spanish lesson natin before, ang dati ko rin kasing palatandaan, ginagamit yung present perfect kapag merong este mes, este año, hoy, esta semana. Bakit? Kasi for example, pag sinabi kong he comido hoy, I have eaten today. Kumain na ako ngayon. So, kung nakakain na ako, pero ang tanong, tapos na ba yung ngayon? Yung hoy? Di ba hindi pa? Kumbaga, iba kasi yung komi ayer sa e comido hoy. Kasi komi ayer, tapos na yung ayer. Kahapon, tapos na yun. Pero yung hoy, hindi pa kasi wala pang 12 midnight. Kaya ang lagi kong, yun yung lagi kong clue dati. Na kapag present perfect, kapag hindi pa nagtatapos yung time, nangyari sa nakaraan, pero continuous pa rin hanggang present, kasi 'di ba yung imperfect, nakaraan, tapos na, pero hindi mo alam kung kailan nagsimula, kailan natapos. Yung preterite, nakaraan, pero alam mong tapos na. May clear na simula, may clear na wakas. Yung present perfect kasi, nagsimula sa nakaraan, pero hanggang ngayon, meron pa ring connection sa present or sa kasalukuyan. So ito yung isang gamit niya. Pag gumagamit ka ng esta semana, este mes, este año, ibig sabihin nun, hindi pa tapos. So for example, hemos bailado esta semana, this week. Hindi pa naman tapos yung this week eh. 'Di ba? Kumbaga, hindi pa Sunday. Or hemos viajado este mes. Hindi pa naman tapos yung ngayong buwan eh. So, ang gagamitin ko ay present perfect. Nakikita nyo? So, kumbaga, meron pa ring kaugnayan sa present or recently completed action, kamakailan lamang. So, usually, present perfect ang ginagamit natin. Okay? So, again, ang idea rito, malapit pa sa kasalukuyan ng action at may epekto pa ngayon. Halimbawa, ya ha terminado sus quehaceres. Quehaceres, gawaing bahay or chores. Natapos na niya ang kanyang mga gawaing bahay. No hemos hecho ningún progreso hoy. Wala kaming nagawang progreso ngayong araw. He hablado con mi jefe esta mañana. I have spoken with my boss this morning. Todavía no han llegado. They have not arrived yet. So usually pa may mga todavía, yan, siempre, yun, ginagamitan niya ng present perfect. Este mes, hemos trabajado mucho. Ngayong buwan, marami kaming nagtrabaho. We have worked a lot this month kasi di pa naman tapos yung buwan na to. So may connection pa rin sa present. Okay? So again, paliwanag, kung ang oras ay bahagi ng present, halimbawa today, this week, madalas ginagamit ang present perfect. So for example, hoy he comido temprano. So hindi pa tapos ang araw, kaya bahagi pa ng present. Versus, ayer comí temprano. Preterite na ito dahil close na. Kumbaga, past na siya, ayer, tapos na. Okay? Tapos, ano pa yung gamit ng present perfect? Unfinished situation. So, nagpapatuloy from the past hanggang ngayon. So, ginagamit ang present perfect kapag ang action ay nagsimula sa nakaraan, ngunit nagpapatuloy pa hanggang ngayon. So, hindi pa tapos ang sitwasyon. So, karaniwang ginagamit kasama ng desde. So, mula noong blank, 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 or since, desde hace, sa loob ng toda mi vida, buong buhay ko, all my life, siempre and hasta ahora, until now or hanggang ngayon. So mga halimbawa, he vivido toda mi vida aquí. I have lived here all my life. Han estado entrenando ya desde hace 13,
Han estado entrenando ya desde hace 3 semanas. They have been training for 3 weeks already. Mi padre ha trabajado aquí desde 2005. My father has worked here since 2005. Siempre hemos sido buenos amigos. We have always been good friends. Hasta ahora no he recibido respuesta. Until now, I have not received an answer. So again, kapag nagpapatuloy pa ang sitwasyon hanggang ngayon, from the past hanggang ngayon, present perfect ang natural na gamit. No? So again, nakatira ako dito mula 2010 hanggang ngayon. So, he vivido aquí desde 2010. Okay? Kasi hindi siya pwedeng bibi aquí desde 2010 kasi yung bibi tapos na yung paninirahan mo. Ang gusto mong sabihin, from 2010 until now, nakatira ako dito. So, he vivido aquí desde 2010. At ang huling gamit ng present perfect ay yung present results or may resulta sa kasalukuyan. Apektado ang kasalukuyan. So ginagamit din ang present perfect kapag ang mahalaga ay ang epekto ngayon ng isang action sa nakaraan. Hindi ang action ang focus kundi ang resulta nito sa present. So kumbaga may epekto. May epekto pa rin yung kilos mo sa kasalukuyan. So for example, nawala ko ang mga susi ko. I have lost my keys. He perdido mis llaves. Kasi, apektado ako ngayon, kahit nawala ko na siya, kumbaga, past tense, pero apektado pa rin ako ngayon kasi hindi ako makapasok sa pintuan. Se ha roto el vaso. No? Nabasag ang baso. Sira ito ngayon. Hemos olvidado la dirección. We have forgotten the address. So, hindi namin alam kung saan pupunta. Meron pa ring effects sa kasalukuyan. Merong naging resulta. El bebé se ha dormido. So, tulog siya ngayon. Has cambiado mucho. You have changed a lot. So, ang result, kapansin-pansin ang pagbabago mo ngayon. Okay? So again, present perfect, ginagamit yan, past action, at merong present na consequence. No? Ito ang dahilan kung bakit mas madalas itong gamitin sa real conversation. Okay? So again, let's try to conjugate preterito perfecto compuesto or present perfect. Instrucción: completa las siguientes oraciones conjugando correctamente el verbo entre paréntesis en pretérito perfecto. Por ejemplo, yo blanco con mi madre hoy. El verbo es hablar. La respuesta correcta es he hablado. Entonces, aquí están los 15 ítems. Ítems yata basa dyan sa Spanish. Or 15 items. Try natin i-conjugate mga kasama. 5 minutos, por favor. Adelante. Vamos a contestar. Número 1, tú blanc mucho esta mañana. Ano po ang tamang sagot? Has comido. Has comido. Has comido. Número 2, ella blanco en España por muchos años. Ha vivido. Ha vivido. 3, nosotros blanc la tarea de español. Hemos hecho. Hemos hecho. 4, ellos blanc temprano al trabajo. Han llegado. Han llegado. 5, usted blanc esa película antes. Ha visto. Ha visto. 6, yo blanc la puerta esta mañana. He abierto. He abierto. 7, vosotros blanc con el profesor. Hablado. Habéis hablado. 8, ellas blanc una nueva casa. Han comprado. comprado. Han comprado. 9, tú blanc la verdad. Ha dicho. Has dicho. 10, nosotros blanc en Buenos Aires toda la vida. Hemos vivido. Hemos vivido. 11, el blanc las llaves.
Ha Has perdido. perdido. Él ha perdido. Ha perdido. Perdido. 12. Ustedes, blank, muy bien hoy. Han trabajado. Ang trabajar. Han trabajado. Ok. 13. Yo, blank, ese libro ya. He He leído. leído. Ujú. He leído. 14. Ella, blank, al supermercado temprano. Ha ido. Ella ha ido. Y por último, nosotros, blank, mucho progreso esta semana. Hemos hecho. Hemos hecho. Muy bien. Mark, por favor, lea las respuestas correctas. Tú has comido mucho esta mañana. Ella ha vivido en España por muchos años. Nosotros hemos hecho la tarea de español. Ellos han llegado temprano al trabajo. Usted ha visto esa película antes. Yo he abierto la puerta esta mañana. Vosotros habéis hablado con el profesor. Ellas han comprado una nueva casa. Tú has dicho la verdad. Nosotros hemos vivido en Buenos Aires toda la vida. Él ha perdido las llaves. Ustedes han trabajado muy bien hoy. Yo he leído ese libro ya. Ella ha ido al supermercado temprano. Nosotros hemos hecho mucho progreso esta semana. Muy bien. Ngayon, reminder po, no? O may prestan su atensyon, ha? Regional differences ng Spain versus Latin America. O mahalaga ito sa atin, ha? Since nakatira tayo dito sa Latin American countries. Malaki ang pagkakaiba ng paggamit ng tense na ito, itong present perfect, depende kung nasaan ka. Sa Spain, sa Europe, no? Sa Peninsular Spanish, napaka-common ng present perfect. So lahat ng diniscuss natin, yung uses niya, most probably yon ginagamit siya completely sa Spain, no? Ginagamit ito sa lahat ng bagay na nangyari ngayong araw, hoy he comido. Sa Latin America, maraming Latin American countries, kahit dapat gamitin ay present perfect, mas preferred nilang gamitin ang preterite kahit merong pang today or hoy. Okay? So for example, in España, hoy he hablado con Juan. Yun yung talagang grammatically correct eh. Kasi yung hoy, hindi pa naman tapos yan eh. Pero sa Latin America, makakarinig ka, hoy hable con Juan. So mas trip gamitin dito sa Latin American countries yung preterite. Kahit dapat present perfect ang gamitin. Okay? Pero ginagamit pa rin naman yung present perfect ng mga Latinos, no, para sa life experiences, sa mga experience sa buhay, or sa mga unfinished situation. Pero sa mga daily recent actions, mas natural para sa kanila ang preterite. So nasa sa inyo na yan, you can observe kung ano yung mas ginagamit ng native speaker sa inyong mga bansa, kung gumagamit ba sila ng as hecho o mas gusto nila yung isiste, yung mga ganon. Kasi like dito sa Argentina, sa Uruguay, mas ginagamit yung preterite, no? Bihira yung present perfect. But again, kailangan natin maging familiar kung kailan ba talaga ginagamit yung present perfect ng tama, and mas madalas nababasa yan sa mga libro, sa online, sa mga lectures, sa academic. So dapat familiar pa rin tayo sa tamang paggamit ng present perfect. Okay? Klaro po ba yun, mga kasama?